Hi! Welcome back again sa channel natin. It's Alamak! Ayun, so usapang Chamet ulit tayo. Sa mga wala pang idea about Chamet, pwede nyo i-visit yung YouTube channel ko to learn more about Chamet application. So ngayon, ituturo ko kung paano gumawa ng sariling agency sa Chamet application. But before anything else, please do subscribe to my YouTube channel, like and share mo na rin, bebe, para laging updated sa mga vlog na i-represent ko. Start na tayo! So, paano nga ba mag-create ng sariling agency sa Chamet application? But, bago ko ituro kung paano, kailangan mo munang maging host, handler, bago ka mapunta sa sarili mong agency. So, bakit ko pa kailangan maging host, handler, bago ako gumawa ng sarili kong agency? Gusto ko na kasi mag-agency eh. So, bakit nga ba? Eto po, sabihin ko ha. Kasi, una, bakit kailangan mo muna maging host? Kasi, dito mo malalaman muna lahat kung paano, kung ano yung mga hirap, ayun ba, kung ano muna yung hirap bago yung sarap. Baga, dito mo malalaman yung mga pasikot-sikot about kay Chamet application. Kagaya ng tinuturo ko. So, pangalawa, yung handler. Ba't kailangan ko pa maging handler bago ako mapunta ng own agency? Kasi po, from the word itself, dapat marunong ka na rin humawak ng mga tao mo. And then, ikaw din kasi yung magre-recruit. So, kailangan alam mo rin kung paano at kung bakit. Diba? Bago ka mapunta dun sa own dashboard mo. So, uumpisahan ko sa pinakauna. Paano nga ba maging host? Sa mga walang work dyan and naghahanap ng part-time, pwede nyo itry ito. I'm sure kikita ka dito kahit nasa bahay ka lang. For girls and transgender only, follow nyo yung step na ipro-provide ko. So, download mo lang yung application sa Play Store. Type mo lang dyan yung Chamet. Then, lilitaw na yung parang siyang violet na logo. And then, mag-register ka by phone number. Make sure may register ka by phone number kasi dyan po kita i-approve. And then, kapag okay na po lahat, fill up ka po ng ibibigay ko na form. Nasa description box po. Mag-fill up ka po, then send mo rin sa Facebook account ko. Nasa description box din po, dito sa baba. So, kung gusto mo ng full details, ilalagay ko sa comment box yung link kung paano mag-earn, kung ano mga tips and advices, kung paano mag-withdraw, and kung anong mga rules ni Chamet application. Kindly watch mo na lang. So, tapos na tayo kung paano maging host. So, pangalawa, paano nga ba maging handler? So, eto extra income din to. Halimbawa, sawa ka na maging host. Gusto mo na mag-handler. Pwede naman. Pero may qualification kasi ako kung gusto mo maging part ng maging handler ko. So, pwede mo akong i-chat na lang about doon. Kasi, syempre, pag naging handler ka, kailangan marami kang ma-recruit or may mga girls ka na nakaabang. Ayan. So, paano maging handler? Eto. So, kailangan sa handler, ikaw yung naghahanap ng girls mo. Girls natin. So, kailangan makapag-provide ka ng maraming girls kasi dun ka kikita. Bakit? Halimbawa, may nakakota sa'yo na girls. Halimbawa, may 10 girls ka. Then, lahat sila nakakota. So, lahat may commission ka. So, sa madaling salita, yung pagiging handler ay commission. Based on commission po tayo. Hindi po tayo based sa kung anong na-earn mo. Based po tayo sa mga girls na na-earn nila. And then, hindi lang basta-basta girls yung nire-recruit mo. Kailangan yung medyo palaban. Yun talagang alam mo na makaka-earn siya.
Kasi dun ka kikita sa na-earn niya eh. Per commission nga po tayo. Kasi for example, may 10 girls ka, tapos 3 lang yung nakakota, edi 3 lang yung magiging commission mo doon. Iba-iba naman yung commission ng mga agency eh. Pero sa akin, okay naman na. Then every week ko siya binibigay via GCash. So ano nga ba ginagawa ng handler? So ayun, pinakauna, syempre, kayang mag-provide ng maraming girls or more recruit lang ng recruit, and kaya mag-post sa mga social media na naghahanap ng work or mga friends mo na naghahanap ng part-time. So pangalawa, syempre, trabaho mo din na alagaan yung girls mo. Kailangan mo silang i-push na kumota para may commission ka rin. And syempre, gaya ng sinabi ko kanina, bago ka maging handler, kailangan mo munang mapunta ng host. So, it means dapat alam mo na yung pasikot-sikot about Chamet application. Kasi, ikaw na hawak ng girls mo. So, trabaho mo rin na mag-answer question sa kanila pag may mga problema sila. Kailangan ikaw yung sumagot. And kung di mo naman kaya, pwede mo din naman itanong sa agency. And more girls na kumota sa'yo, more income sa'yo. So, eto na! Paano nga ba gumawa ng sariling agency or sarili mong dashboard? Okay, so eto para to sa mga matatagal na sa dating application, sa mga kaya na mag-handler ng girls, sa mga pasikot-sikot sa Chamet application. So, eto, pwede mo nang gawin to. Kasi dito, ikaw na yung mag-a-approve ng account nila, ikaw na yung mag-aalaga sa kanila, ikaw na rin din yung magre-recruit para sa sarili mong agency. Then, kailangan syempre, marami ka din girls na kumota. Kasi dito, malaki din yung kitaan, pero may target ka din. So, minimum na pwede mo makuha dito is 5%. 5%. So, ayan yung pwede mong makuha. Ayan yung sa commission rate ng agency. Okay? So, hindi siya ganun kadali, ha? Kaya, more push lang. Kung kaya mo naman, 'di ba? Gagawin mo lahat. Kumbaga kasi sa isang tindahan, ikaw na yung boss. So, ikaw na rin yung mag-aalaga sa kanila. Ikaw na yung magpaparami. Ikaw na yung maglalago ng sarili mong business. So, kung gusto mo na talagang mag-create ng sarili mong agency, nasa description box yung link. Open mo yon, mag-register ka, i-fill up mo, and then, chat mo ako sa FB ko, usap tayo. So, ito po yung link para makagawa ng sariling dashboard. Click mo lang yan. And then, fill up mo lang yung form. Username, password, enter mo ulit, then, pangalan na magiging agency mo. Don't forget ha, maglagay ng phone number, then, enter verification code, send, then, bind. So, remember lang po, always remember po ang iyong username and ang iyong password. Kasi, every time po, nagla-log out siyang mag-isa. So, kailangan kabisado nyo po yung username and yung password para ma-open po ninyo yung sarili ninyong dashboard. Then, after mo na doon, yan na yung lalabas sa phone mo. So, pwede ito sa phone, sa tablet, Android users, sa iPhone, pwede. Okay? So, dito mo na i-approve yung mga account ng magiging host mo or ng mga handler mo. So, dito, agent name, date and time ngayon, and then, yung Aripay account. So, kung wala ka pang Aripay account na nababind, kindly bind mo na po. Kasi, dyan po papasok yung magiging commission mo. Kapag na-hit mo na yung commission. Okay? So, bind mo na.
para dyan mo po i-withdraw yung mga ma-earn mo. So, dito, existing of number host, yung host mo, total earning ng mga host mo, and ayan, yung in total. Ayan. So, eto naman, yung mga oras ng mga host mo, and yung mga nakuha nila na gift. So, ayan. Lalabas din yan sa dashboard mo. So, ito na yung dashboard ha. Ito na yung dashboard ng Chamet. Okay? So, dito, member list, hostess list. Diyan mo po sila i-approve. So, punta ka lang dyan sa add. Kung paano po yung pinagawa ko sa inyo, ganun lang din yung ipapagawa mo. Enter ID nila, ID number ng Chamet, then kung anong country sila, then phone number. So, ikaw na po yung mag-a-approve, then submit. Ayan, submit. So, ikaw na po yung mag-a-approve ng mga account nila. Kaya, ayun po. So mga na-approve mo na, dito mo naman makikita sa invitation. Okay? So, agree. So, balik tayo dito sa dashboard. Ayan yung dashboard. Dito, dyan mo lang makikita kung gusto mo mag-log out, profile mo, then dashboard. Dito, kung gaano mo gusto kalaki yung font. And then, dito naman, is yung parang mga email sa'yo ni Chamet. Or yung email talaga ni Chamet. So, pag may time ka, pwede mong basahin yan. It's about Chamet po. So, naranasan ko pala dito yung first time kong mag-create ng sariling dashboard is yung may in-approve na ako na girls pero hindi pa rin siya lumilitaw dun sa host na nakalagay dun sa dashboard. So, ang ginawa ko lang, nirestart ko lang yung phone in case na maranasan nyo to ha. Nirestart ko lang yung phone and then hindi pa rin siya bumabalik. Tapos, after a day, siguro 2 days, naging okay na kaya. So, i-disregard lang po natin yun. So, share ko na rin kung paano kalaki yung kitaan dito and paano yung computation niya. Meron akong sample dito na commission ratio ng agencies. So, sabi dito, your commission ratio depends on the total weekly earning of your hostess and sub-agent. So, check natin to. Ito, yung total weekly earnings mo, yung nandyan mismo sa dashboard mo, and ito naman yung commission ratio na pwede mong makuha. So, sabi dito, 150 pababa, 0% commission pa. Tapos, kapag umabot ka naman ng 150 or 160 pataas, meron kang makukuhang 5%. 150 hanggang $499, meron kang 5%. Tapos dito naman sa C, kapag naka-earn ka ng $500 a week, may makukuha kang 10% na commission. So, paano ang computation? Halimbawa, may na-earn kang $160. So, ang computation natin, earnings, ta-times natin sa commission ratio. So, example, 160 yung na-earn mo, yung mismo nandun sa dashboard mo. 160 ta-times natin sa commission. So, 160, nandito tayo sa B. So, 5%. Ito yung mawi-withdraw mo, 8. Pero, gaya ng sabi ko kanina, hindi pa po siya na-withdraw. Kasi, may minimum $10
si Chamet para ma-withdraw. So, kailangan meron kang 200 earnings para ma-withdraw mo. So, example, 200 yung na-earn. Ta-times natin sa 5%. So, ayan. $10 yung ma-withdraw mo a week. So, pwede mo na siyang i-withdraw next week via RPay or kung saan nakabind yung account mo. So, example naman, dito sa C, meron kang, halimbawa, 500 yung na-earn mo. Ta-times natin naman sa 10%. So, meron kang $50. So, dito naman, example, meron kang 1,000. 1,000 na total weekly earnings. So, 1,000 ta-times natin sa commission ratio. So, dito pa rin kasi siya sa C eh. Kasi ito 1.5 pataas po. So, 1,000 times $10. 10%. So, meron kang $100. So, ayan. I hope sana may natutunan sila sa bagong upload ko na video na to. Don't forget to subscribe ha. Mag-hit ng notification bell para laging updated sa mga vlog na ipe-present. So, thank you so much po. Thank you. Bye! Let's see.